Kumuha ang bata ng isang dakot ng buhangin. Iwiwisik sa pusod ng dalaga. Hindi komportable na ibinalik ng babae ang kanyang pantalon. Ngunit hindi pa rin sumuko ang bata. Sa gabi, sumilip ako sa ilalim ng kumot ng maliit na yaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay walang pakialam si yaya. Iniisip na isa lang siyang inosenteng bata. Walang inaasahan na ang batang iyon ay 18 taong gulang. Maliban ng taas ay huminto sa paglaki. Ang iba pang mga pag-andar ay gumagana ng normal. Hindi nagtagal ay nagsimulang magbago ang katawan ni Yaya. Sa huli, ang kanyang kapabayaan ay humantong sa isang malaking pagkakamali. At bakit naging ano siya ngayon? Ang lahat ng ito ay nagmula sa isang alaala ng pagkabata. Ang pangalan ng batang iyon ay Oscar. Ipinanganak sa kakaibang pamilya. Ay ang resulta ng kasal sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang pinsan. Dahil sa pressure mula sa public opinion, napilitan ng dalawa na piliin ang landas ng paghihiwalay. Buntis ang ina. Pagkatapos ay nagpakasal sa isang mayamang negosyante. Sa madaling salita, ang taong kasalukuyang ama ni Oscar. Hindi nagtagal ay ipinanganak si Oscar. Ang buong pamilya ay nalubog sa kagalakan. Masayang sabi ni Tatay Matt, noong ang batang lalaki ay 3 taong gulang. Bigyan siya ng isang espesyal na tambol ng lata. Upang makuha ang tambol ng lata, araw-araw ay inaabangan ni Oscar ang paglaki. Sa wakas, sa ikatlong kaarawan ng batang lalaki, tinupad ni ama ang kanyang hiling. Pero nang hawak niya ang drum at tumugtog sa ilalim ng mesa, nakatuklas ng hindi magandang tanawin sa pagitan ng kanyang ina at tiyuhin. Sa tingin niya ay madumi ang mundo ng mga adulto. Ang pag-iisip tungkol sa aking hinaharap ay magiging pareho. Gumawa ng desisyon na tumanggi sa paglaki. Sinadya ni Oscar na umakyat sa hagdan. Pagkatapos ay kalkulahin ang distansya, nagkibit balikat at tumalon. Kaya natupad ang kanyang hiling. Ang taas ay titigil magpakailanman doon. Matapos makalabas sa ospital, si Oscar ay nagsimulang tumugtog ng tambol na bakal. Kahit saan ka pumunta, lagi niya itong dala-dala. Sa kalye man o sa paaralan. Sa araw na iyon sa klase, sinubukan ng guro na alisin ang tambol. Agad siyang napasigaw. Hindi lang ito nakakasakit ng ibang kaklase. Nabasag pa ang salamin ng guro. Nagsimulang mag-alala ang mga magulang tungkol sa kalusugan ni Oscar. Dinala siya upang makita ang lahat ng iba't ibang mga doktor. Ngunit walang sino man ang may sagot. Tama, may superpower si Oscar. Simula noon, kinailangan ding tanggapin ng mga magulang ang katotohanan. At nang tumanda si Oscar, unti-unting nagbabago ang isip. Nagsimulang magkaroon ng espesyal na interes sa mga katawan ng hindi kabaro. Pero parang 3 taong gulang pa rin ang traito sa kanya ng kanyang ina. Kahit na nakakasalubong niya ang kanyang manliligaw, sinasama niya ito. Malinaw na minamaliit ng ina ang kanyang lalong mature na anak. Hindi nagtagal ay kinuha niya sa kanyang mga mata ang makabagbag damdaming eksenang ito. Lumipas ang oras. Si Oscar ay 14 na taong gulang. Sa pagkakataong ito ay buntis na naman ang kanyang ina. Wala nang duda tungkol dito. Ang ama ng fetus ay kanyang anak din. Siguro dahil naaawa ako sa asawa ko. Nagdulot ng pagbagsak ng diwa ng aking ina. Araw-araw ay matamlay o binge eating lang. Sa kasamaang palad, ang sobrang pagkain ng hilaw na isda ay naging sanhi ng